Hello friends! Mitch Meneses of the City Tourism of Puerto Princesa. At ngayon, araw na ito, dadalhin ko po kayo sa isa sa pinaka-paboritong destinasyon dito sa lungsod ng Puerto Princesa City. Siyempre, ang Crocodile Farm! Tara, alamin natin ang mga pagbabago at paghahanda na ginagawa nila. From the city proper, it will take approximately 20 minutes travel going to Barangay Irawan kung saan natin matatagpuan ang Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o mas kilala sa tawag na Crocodile Farm and Nature Park. Kapansin-pansin na ang mga health protocols na pinatutupad sa Crocodile Farm. So basically, nakaraan ganito rin, pero the difference is that meron na siyang mga marking. Kaya ito, so pila-pila. Pila-pila. So walang pila. Tapos, dito ulit, meron sa atin ang ating contactless, okay? Alcohol. So nandito na tayo sa lobby po ng Crocodile Farm at ang kapansin-pansin po, Miss Des, ito sa lalagay ng mga marking. Para po ma-ensure ang ating social distancing. So dito din dyan ka talaga po, dito ka talaga. Opo. Hiwalay muna tayo. May quarantine kami, pero itong quarantine is for animals, not for human. So yung mga rescued, we also have wide footbath. Napakalaking footbath. Salang-sala. Pag gusto ka dito. Yan. And marking pa din. Tapos dito po. So ayan, maintain pa rin yung social distancing while looking sa mga crocodiles. Pagkatapos dito sa mga maliliit na crocodiles, proceed tayo sa mga big crocodiles. Let's go! This one is Aklan. So yung mga crocodile, 2 hours yung kaya nilang itagal sa ilalim ng tubig, especially mga adult crocodile. So, ano niya na dyan ha? So usually po, isang behavior na talaga ng crocodile, yung madalas nasa ilalim ng tubig. So yung time nila na nagpapakain po? Ang time ng feeding, usually kan po yan, once or twice a week lang. Ito si Kagitingan. Si Kagitingan. Bakit sa Kagitingan? Kasi araw ng Kagitingan siya nalipat dito. So, sino pinakamatagal na buhaya na po dito? Si Makmak. Kasi si Makmak ay since 1992 pa. Wow! Si Mayo? Si Mayo, bago lang yan dito, nilipat. How about dito po? Si Pinay? Ay, si Pinay malipat siya. Yang si Pinay ay captive breed, so dito yan pinanganak. Yan ay Philippine crocodile, maliliit lang talaga sila. Kaya maliit din siya. Yan ay sub-adult. So ang freshwater crocodile, 2 to 3 meters ang nilalaki. Kapag saltwater, 6 to 7 meters. So mailalaki pa yan siya. Although hindi talaga kasing laki ng saltwater. So after dito, proceed tayo sa reptile house. Before, may handling kami ng snakes and crocodiles. So dahil po iniiwasan natin yung contact, so so wala po muna tayong holding ng live crocodiles. Yan ay reticulated python. So usually, ang reticulated python is more aggressive than Burmese python. Saan si Burmese? Ito sila, yung Burmese.
Although ang Burmese python, brown din yan sila. Yung yellow albino lang yan. So, itong kubo, wala yan dati. So, ginawa namin during quarantine. So, para isa sa mga pwedeng picturean nila dito. Yan, parang photo booth nila. Photo booth. So, minsan, pag nagpa-picture ka dyan, may nagba-background na baboy damo, tatawagin mo lang sila. Yes, tawagin natin. So, yan ay Palawan Bearded Pig, Ursus ahunobarbus. Endemic yan sa Palawan. At bahagi rin ng tour sa loob ng Crocodile Farm ang pagbisita sa kanilang nature park. Formerly known as Crocodile Farming Institute, this Puerto Princesa destination ay hindi lang popular na tourist attraction but also a research center para sa conservation and further studies ng mga endangered species dito sa Palawan. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makapanayam ang direktor ng Crocodile Farm na si Direktor Elio Adelantar. So ang ginawagan natin, aside from dati tayo nang nag-maintain na paglilinis ng ating paligid dito sa PWRCC or Crocodile Farming Institute, nagsagawa po tayo agad ng disinfection within the area para po sa kaano naman ang ating lugar, na para maiwasan po natin yung pagkalat ng ating ng COVID-19 o virus. Bukod sa pag-maintain o paglilinis natin paligid dito sa PWRCC, nagsagawa po tayo ng ilang development o improvement sa area para mapaghandaan po yung pag-opening uli o reopening ng ating PWRCC. So, pinarepaint po natin yung ating P6, yung ating viewing area, na kung saan nandun po yung ating mga malalaking crocodiles. Siya po isa sa mga naging attraction dito po sa ating PWRCC. Pinagandahan po talaga din natin yan sa opening and the reopening. Kaya kung mapapansin nyo, nagsagawa po tayo paglalagay ng mga markings dito sa ating booth area, then sa entrance, hanggang sa pagpasok po dito sa loob ng ating building. May mga marking po tayo ginawa, tsaka marking din sa mga parking lot. Then hanggang sa loob po, hanggang sa pagpasok at pag-akyat doon sa ating viewing area. At pinapanatili po natin ang kalinisan at patuloy nating inalagaan ating mga wildlife o buhay ilang na nandito po sa loob ng PWRCC. Sa ngayon po, bukod dun sa mga ilang improvement na sinagawa, pag pumasok po tayo sa nature park, yung ating po mga bridges dyan ay pinalta na po natin din ng mga kahoy na para po maintain natin yung loob. Pero may ilang pa rin pong repair na gagawin. Nandiyan rin po yung ating mga lumbers na nirequest natin mula sa Penro and Senro for donation, para po mapagandaan po natin yung muling pagdating ng ating mga tourists, local and foreign tourists within the PWRCC. Sa ating mga kababayan na nandito sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang bahagi na kalapit na munisipyo, ating pong PWRCC or Crocodile Farm Institute ay muli na nagbukas. So, iniimbita po at inayahan po kayo ng ating pamunuan ng PWRCC na bubisita upang muling makita at subigla ang ating turismo
dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Thank you, sir. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng panahon at napaulakan nyo ang aming opisina sa muling pagbubukas ng PWRCC. Maraming salamat. At ayan, nakita nyo naman ang napakaraming pagbabago na dito po sa paborito ninyong puntahan, ang Crocodile Farm. Kaya naman, ano pang inaantay nyo? Panahon na para back to nature. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!